Ayon kay Magalong, previous days or ilang mga araw lang, medyo pahirapan nga yung pagsakay dito sa Baguio dahil kumaunti nabawasan yung bilang ng mga pumapasadang public utility vehicle, lalo-lalo na yung mga jeep. Sa pag-iikot natin dito sa Baguio, may ilang grupo na ng mga tsuper na tumigil sa pamamasada dahil abonado na nga raw sila. Wala na raw silang kita na naiuuwi sa kanilang mga pamilya. Kumbaga negative na dahil sa sobrang taas nga ng langis na pupunta na lahat sa krudo. So sa ngayon, Ma'am Ses, ayon kay Mayor Benjamin Magalong, 5% ng quick response fund nila ay kukunin yon sa local revenue. He clarified na it's 5%, not 1.5% gaya sa report natin kanina sa Frontline Pilipinas. So on update lang doon. So sa ngayon, meron silang 164 million pesos na inilaan para sa preparedness, mitigation at prevention. At ngayon yung ginagamit na ngayon nila is 64 million pesos. Isa sa mga prioridad dyan o saan mapupunta ba yan? Prioridad dyan ay yung mga tsuper ng jeep. Sa ngayon, kukontratahin din sila ng local government unit na bumiyahe sa mga oras kung saan expected na kulang yung mga pumapasadang jeep. Lalong-lalo na nga para may masakyan din yung mga pasahero between 6 p.m. to 11 p.m. yan. So ilan lang yan ngayon sa mga programa. Meron ding ayuda ang local government unit sa mga tsuper ng jeep at susunod na nga ito namang mga taxi driver na mabibigyan din ng ayuda. Sa ngayon, fina-finalize na lang yung listahan dahil sobrang dami nga ng mga taxi driver dito sa Baguio City, which is 3,000 yung bilang. Ses. Gio, yung pagkontrata sa mga jeepney drivers, so in a way, para na yan yung service contracting program na balak i-implement nationwide. Pero dyan sa Baguio, kamusta ang implementasyon? Ano yung sinabi ng mga tsuper? Malaking tulong ba yan sa kanila? Yung service contracting, separate pa yan na ipatutupad ng LTFRB and ng DOTR, which is the mother agency nga ng LTFRB. Yan din yung binabantayan ngayon ng mga tsuper dito sa Baguio. Kasi nga from our last conversation with LTFRB Chairman Vigor Mendoza, fina-finalize pa nga nila yung guidelines at ng implementation nun. Pero ngayon dito sa Baguio, yun na yung ginagawa. Based from my interview with Mayor Magalong, kontrata na nila yung ilan sa mga jeep dito na pumasada on hours. Ito yung, I think, yung mga off-peak hours na kung saan din mas kailangan niya ng mga pasahero na masasakyan. Okay, kanina, I mentioned may mga tumigil ng pumasada. Ito yung mga driver na may rutang Holy Ghost Extension pero bumalik na rin sila sa pamamasada matapos nga nagkaroon ng voluntary fare increase na pagkasunduan yan dito sa consultation meeting nila between dito sa mga driver at sa mga representative ng community dito kung saan belong itong Holy Ghost route na mga drivers. So 20 pesos yung voluntary fare increase. That's the regular fare mula yan sa 13 pesos. Tapos yung discounted fare naman para sa mga mag-aaral, ito yung sa mga kapatid nating PWD ay nasa 16 pesos na mula sa 10 pesos and 50 centavos. So sa ngayon, isa din yon sa mga ginagawa na rin na diskarte ngayon dito ng mga driver ng jeep. As I mentioned nga, dahil na rin kulang na yung kita na naiuuwi nila sa kanilang mga pamilya. Ito daw, yung voluntary fare increase ay kahit papano, konting tulong din daw yan sa kanila. Dahil nga para madagdagan din yung kita nila na halos napupunta na nga lahat sa krudo. Sa pag-iikot natin dito sa mga gasolinahan sa Baguio, nasa 150 pesos hanggang sa higit 160 pesos ang kada litro ng diesel. Pawi, Ses. Kamusta naman ang dating ng mga turista? Alam mo, summer capital, summer na ngayon. Isa pa yan sa dagok na tumama sa Baguio. Tama ba?
Yes, good thing Ses na tanong mo yan dahil napag-usapan din yan namin ni Mayor Magalong kanina lamang. So ngayon, itong mga tao na nakikita mo sa likod ko ngayon Ses, medyo marami-rami pa yan visually, no, based sa nakikita natin. Pero ayon kay Mayor Magalong, kaunti yan since we all know Friday ngayon kung saan inaasahan nga daw na mas dagsa yung mga tao dito sa Session Road. Ayon sa Baguio City Tourism ay bumaba nga ng 40 to 50% ang tourist arrivals dito sa Baguio, bunsod ng krisis sa langis. May isang grupo naman ng mga hotel at restaurant na nagsabi na nasa 20 to 30% lang ang bookings. Ayon kay Mayor Magalong, first time daw na mangyari dito sa Baguio na may mga hotel especially yung mga first class hotels na walang bookings at all. Yun yung epekto sa turismo nitong krisis sa langis dito sa Baguio City. Pero sa ngayon, may mga nakikita pa tayong paunti-unti na mga turista. Kanina may nakausap tayong grupo mula sila sa Davao pero they explained na yung ticket nila last year pa daw kasi nila na book yun. And then ngayon na lang nila ginamit. So para hindi naman daw masayang. Pero so far, may mga paunti-unti pa tayong mga turista na nakikita dito sa Baguio. Pero still, mas mababa nga daw yan kumpara, especially starting from Holy Week break. Says Pawi. At Gio, kamusta naman ang kalagayan ng ating mga magsasaka dyan sa Benguet? I know you visited them. You even posted this very powerful video kung saan pinakita na maraming gulay na mukhang hindi na mabebenta at masasayang. O nang bumiyahe tayo papunta nga dito sa Baguio ay dumiretso muna tayo sa Atok sa may Benguet. Napuntahan natin ang Barangay Paway kung saan ilan sa mga magsasaka doon napilitan na nga na kumbaga hayaan na mabulok ang kanilang mga gulay dahil kung tutuusin daw wala naman na daw silang kikitain kaya imbes na mapagod sila sa pag-ani sa mga gulay ay tinadtad na lang nila actually para gawin na nga lang pataba. Although may mga na-harvest naman sila pero it's not enough dahil number one nga, doble at triple na rin yung transportation cost nila papunta sa trading post, especially dito naman sa La Trinidad sa bayan na sa La Trinidad Vegetable Trading Post kung saan nga isa din sa pinakamalapit na bagsakan ng mga gulay mula sa iba't ibang bayan dito sa Benguet at sa Mountain Province. Ramdam din doon yung epekto ng krisis sa langis sa mga magsasaka at maging sa mga trader. Usually daw kasi mabilis yung interval ng mga truck na naghahatid, nagbabagsak ng mga gulay at doon naman sa mga nag-aangkat especially mula sa Metro Manila. Pero kahapon may ilang truck tayo nakita doon na 2 to 3 days na may mga dalang repolyo, may mga dalang patatas, hindi pa nabibili. Ganon katumal ngayon ang bentahan ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Ayon sa mga magsasaka at trader, mababa na nga yung presyo ng mga gulay pero sobrang hina naman ng demand kaya maging sila kumbaga masakit din sa loob nila na nakikita din yung mga gulay doon nga mismo sa bagsakan ng gulay nabubulok na dahil wala na nga masyadong bumibili. Bagsak presyo yung as I mentioned yung mga gulay. Ito I'll mention some of the prices doon sa La Trinidad Vegetable Trading Post. 8 to 10 pesos per kilo ang bentahan ng repolyo. 20 pesos naman sa kada kilo ng Korean radish. 15 pesos per kilo naman sa lokal na radish o labanos. 25 hanggang 30 pesos per kilo ang iceberg lettuce at naglalaro naman sa 20 pesos hanggang 40 pesos ang kada kilo ng patatas. Depende sa laki. Balik sa inyo. Parang baba. Gio, nakakarating ba sa kanila kung ano ang balak na tulong na gawin ng Department of Agriculture? Meron kasing sinasabing maggagawa sila ng caravan para magdala yung mga gulay mula dyan sa norte. Yes.
Ayon nga says sa DA, no, mamamahagi din ang ahensya ng tig 5,000 pesos na ayuda sa mga magsasaka. Bukod dyan, maglalabas din ang gobyerno ng additional na 10 billion pesos na kukunin sa special sa Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Program. So mga magsasaka yung mabibigyan at mga mangingisda. Kwento ng ilang magsasaka doon sa Barangay Paway sa Atok, Benguet, usually daw hindi nakakaabot. Yung malungkot ito totoong kwento to ng mga magsasaka. Experience nila ito na minsan, madalas, hindi umaabot sa kanila yung tulong. Kwento nila yung minsan nga daw yung mga fertilizer hindi nila alam na may namahagi na pala pero wala naman sila natanggap, or kahit yung mga seedlings minsan hindi tugma sa mga ipinamimigay kasi 'di ba highland yon, pero yung mga ipinamimigay din sa kanila na seedlings mula sa lowland, so hindi din nila napapakinabangan. Pero ngayon yun yung hinihintay ng mga magsasaka, yung ayuda, concrete na tulong mula sa gobyerno. These are not just tulong or ayuda, pero kung sana daw long-term solution. Same is true dito naman sa mga tsuper ng jeep, balik dito sa Baguio. Anila, hindi naman daw sila umaasa talaga sa ayuda. Yung gusto lang talaga nila ay pang matagalang solusyon para sa ikabubuti ng lahat.